Hi, my name is Crystal Joy Alvarez and my partner is... Jan RBD Magtibay. So, our relationship is 5 months of love. Full of love. How did you and your partner first meet and what drew you to each other initially? Um, our our first conversation is on April. Tapos chat lang siya ng chat, sinisim ko lang siya. Tapos basta kwento ko yung pinagmulan ng aming relasyon. Chat lang siya ng chat. Tapos about sa motor, kasi may motor siya. Basta about sa motor, hindi ko siya pinapansin, wala akong paalam. Tapos nakita niya ako sa kanto ng Barsinaga sa Nauhan. Doon na nagsimula yung aming yung patuloy-tuloy na konbo hanggang sa magkita na kami. Doon, tapos sinundo niya. Ang aming unang pagkikita ay nung sinundo niya ako sa trabaho. May dala siyang milk tea. Tiga? Tapos sa akin naman, yung unang-una ko, ako'y umuwi ng Barsinaga. Then, bumibili ako ng tubig. Tapos, paglabas ko, nakita ko siya. Pero kilala ko na siya. Tapos, inista ko siya sa Facebook. Then, sinat ko. Tapos, doon na kami nagsimula sa pagtitan. Yun lang. What are some shared activities or ritual that contribute to the bond you have with your partner? Yun na nga, masaya kami nagbabanding. Tapos, nakain kami sa labas. Then, ligo sa dagat. Ganun-ganun lang. Tapos, yung pagmumotor. Ganun. Oo. Yung mas namin yung paras kami nagmumotor. Tapos, ayan nga, yung mga ibang ginagawa namin ay mabisita sa bahay namin, bahay niya. Hindi porket, hindi laging lalaki lang ang mabisita sa bahay. Dapat babae din para mas makilala ka din ng pamilya niya. Tapos, makabanding mo din yung mga kapatid, yung parents niya, yung mami niya, yung lola niya. Ganun lang. Tapos, pinagluluto niya ako. Siya naman yung marunong magluto sa amin. In challenging times, how do you support each other emotionally and maintain a sense of closeness? Sa 5 buwan namin bilang magkarelasyon na kapag may pinag-awayan kami or hindi na pagkasunduan, pinahuhupa ko lang muna yung galit niya, pati magpapalamig muna ako, mag-iisip kung ano pa dapat ang susunod kong gawin, kung ano ang sunod kong sasabihin sa kanya. Pero kapag ayaw niya akong kausapin, hayaan ko lang siya. Tapos kinabukasan ko siya kakausapin ko siya ng maayos, dapat kalma na din siya bago ko siya kausapin, kasi kapag siya ay galit, hindi ko siya makakausap. Tapos, yun nga, yung dapat parehas may pangunawan, magbibigayan ng opinion or yung ugali na hindi maganda. Tapos, kapag sinabi ng partner mo na ayaw mo yung ginawa mo, ayaw niya ng yung ginawa mo, dapat kailangan mo magbaguhin. Kailangan mong pag-usapan yung pinag-awayan nyo, dahil kung hindi nyo pag-usapan, madadagdagan yung away nyo. Kaya hindi nyo matatapos yung pinag-awayan nyo, yung pinagmula ng away nyo, kung yun hindi nyo pag-uusapan. Yun lang yung para sa akin. Can you share the memorable moment or event that marked the beginning of your relationship? Yun na nga, mas memorable sa akin yung pinakilala niya ako sa magulang niya, tapos yung nakakabandig ko mga kapatid niya, tapos yung kanyang papa and mama, ganun. Sa akin naman, ang pinaka-memorable sa akin yung pinakilala niya din ako sa parents niya. Yun yung first time ko kasing maranasan yun sa buong buhay ko. Then yung pinagluto niya ako, yung lagi niya akong pinagluluto ng pagkain. Kasi minsan, may time na hindi ako kumakain, dadalhan ako niya ng pagkain. Full of surprise kasi to. Tapos yun yung may time na tumatak sa akin ay yung nag-long ride kami. Na first time ko din nangyari sa buhay ko yun. How do you both navigate and maintain a sense of intimacy in your relationship?
Yun na nga, bilang isang lalaki, dapat tayo yung mismo yung nag-handle sa isang relasyon. Dahil kasi yung mga babae, paiba-iba ng mga mood, ganun. Oo. Tapos dapat yung pinagmula namin ng away, dapat kailangang pag-usapan kasi pag hindi yan na pag-usapan, madadagdagan at madadagan yan, kumbaga lalala hanggang sa maging toxic na yung relasyon namin. Kaya mas pinipili ko na pakalmahin muna siya, pakalmahin ko muna yung sarili ko, tapos saka namin pag-uusapan ng maayos yung pinagmula namin ng away, magsosorry yung may mali sa amin, kahit may tama o mali, magsosorry kami parehas. Kasi yun naman dapat magsosorry pa rin. Tapos hindi na namin ulitin. Yun yung mga away namin na mga nakaraan na hindi na ulit. Hanggang ngayon hindi kami nag-aaway. May tampuhan, oo, pero napapag-usapan pa rin namin. Napapagkasunduan yung mga sinabi niya na huwag mong gawin yan, gawin mo to, huwag kang magsuot niyan. Yun. So, yun lang, yun yung ginagawa namin sa 5 buwan namin. Yun lang yung paikot-ikot lang yung ginagawa namin. Yun lang naman. What common interests or values brought you together and strengthened your connection over time? Yun na nga, yung respect, tapos yung pagpapahalaga sa isa't isa, ganun. And also to make time and effort. At lalong-lalo na yung pag-update sa isa't isa. Kahit yung busy ka, dapat nag-update ka pa din. Hindi yung porket busy ka, hindi ka mag-update kasi nag-aalala yung bawat isa sa amin. Halimbawa, ako, nasa trabaho, kailangan ko magpaalam na busy ako para alam niya, hindi siya nag-iintay ng message ko or hindi siya nag-aalala kung ano man yung ginagawa ko or ano man kung nasan man ako.